Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin at reaksyonan mga ka-Wonder itong isang kalye survey na ginawa ni Biyahe ni Koy, no? Isang content creator. Doon matutuwa tayo mga ka-Wonder, no? Dahil hati ang opinion, may mga nagbibigay ng kanilang sagot at binaback up pa nila ito ng kanilang opinion na okay, no? Pero yung iba ay medyo magulo, na kailangan talagang malinawan sila. Dito sa video na to, no, nakatulong yung mga visual aids na pinapakita ni Koy, no, para malinawan. Kasi ang tao, iba-iba ang kanila pong way of learning. Sometimes may mga learning curves dyan na kailangan mong i-enhance yun para matuto sila. So may mga visuals naman, no, na kapag nakikita nila, doon sila naniliwanagan. No, but anyway, may mga tanong kung ano ba yung mga kaso ni Sara Duterte. You can actually Google that mga ka-Wonder dun sa mga nagtatanong sa akin. Well, para dun sa mga may edad na at walang time mag-Google, eto po mabilis lang bago natin reaksyonan yung video. Yung nililitis dyan ngayon sa Kongreso na sufficient informed na. We're just waiting for another verdict, no? Sufficient in substance. So, ito na, yung alleged misuse of confidential funds ni Sara Duterte, 612.5 million and more, sabi nito. So, yun yung ginamit niya sa Office of the Vice President at nung secretary pa siya nung DepEd. Itong 500 million for OVP, laki, no? Kalahating billion yan, ano? And 112.5 million for DepEd. Simula ng 2022 pa lang hanggang 2023. Ibig sabihin, kauupo pa lang niya, medyo may mga questionable na. So, ito yung mga ginamit na hindi legitimate confidential intelligence purposes. So, kaya tinanong yan sa kanya. Included yan mga fictitious name, no? Itong mga ads name. Talagang matatawa ka. Mga Mary Grace Piatos, kung ano-ano pa. So, ito yung nagbigay ng suspicion sa mga tao. Kaya natatanong at sabi nga ng taong bayan, kailangan niyang humarap sa paglilitis. At marami pa yung mga bribery na nakita natin na mga naimbita sa Senado, sa Kongreso, na nag-aabot-abot ng sobre monthly, no? Mga bribery, corruption, unexplained wealth, no? Yun po yung mga nai-issue sa kanya. Pati yung mga SALN niya. At of course, dagdag na dyan yung binabayad kay Kaufman. Ang laki-laki, no? Paano saan nagagaling? Dagdag dyan, ito sa dinagdag sa kanya, no? Sa articles of impeachment, itong allegations of receiving funds mula sa drug lords. Sabi nga ni Sentry, no? Na kapag nabuksan nyo, malalaman yung mga managers check kung saan galing at yung mga pogo na fund, no? Ito yung mga kasama sa nililitis, bagamat yung patotoo dyan ni Madriaga na nag-claim na bilang bagman na nagde-deliver ng cash, kanya po yan pinabulaanan at sinabi niyang false statement ito, nag-file siya ng perjury. At yung iba pang mga cited impeachment complaints sa kanya, yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft, corruption and other high crimes, alleged threats, and other political allegations. So yan po yung mga kanya pong kinaharap ngayon. So diretso po tayo sa video na hiramin natin tong video ni Biyahe ni Koy at bigyan natin ng reaksyon, yung opinion ng taong bayan. Pero bago yan mga ka-Wonder, hinihiling ko na suportahan niyo po ang ating YouTube channel. Bigyan niyo po ako ng thumbs up kung maibigan niyo yung video na to matapos niyo mamaya. And please share this video. Please hit the notification bell icon also. And choose all. Makikita nyo sa bell. Piliin nyo po yung all. Umpisa natin mga ka-Wonder. Tol nyo sa impeachment niya, guilty or not guilty? Guilty po. Guilty po. Guilty? Bakit po guilty? Kasi po yung mga kurakot sila sa nag-burn. Sa tingin niyo po ba dapat niya rin ipaliwanag yung confidential funds? Yes po, para maintindihan po naman. Nay, pwede magtanong, Nay? Kalye, survey lang. Okay lang ba? Okay lang? Survey lang? Nay, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Marami siyang kunarakot eh. Kagaya ng ano, Nay?
Yung hindi niya mapaliwanag kung saan napunta yung doon sa may ano tawag dito, yung Confidential fund. sa dami ng mga ginawa niyang ano. Tapos ngayon, 'di ba, vice presidente siya, parang wala naman siyang ginawa eh. Eh sabi nila marami daw siyang nagawa. Ramdam niyo po ba? Hindi. Salamat po. Thank you po. Thank you very much. Boss, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty Doon muna tayo no, sa sinasabi ni ate na guilty, talagang gigil na gigil siya. Siguro, of course, napapanood niya yan. May sinasabi nating probability. Nasabi nga kung walang apoy, walang usok kung walang apoy. No? Kumbaga yung prima facie na sinasabi ng mga abogado, unang tingin mo pa lang, may malalaman mo na mukhang guilty. Kagaya bibili ka ng produkto, punta ka sa palengke, titingin ka ng isda. Yung mga sanay dyan, yung mga experience na, syempre tumanda na, alam na nila no, kung isda ibilasa o hindi. So doon pa lang kapag bibigay ka na ng prejudgment mo, yun po ang nakikita ng taong bayan na ito po ay magbibigay ng linaw. Once na nasalang si Sara Duterte dyan sa Senado at siya po ay litisin at buksan yung mga ebidensya at depensahan niya, doon titignan ng taong bayan kung yung kanyang depensa ay malinaw o talagang malabo. or not guilty? Not guilty po. But not guilty? But not guilty? Wala kasi akong alam dyan niya eh. Wala alam. Pag not guilty, wala siyang sala. Hindi ko rin alam po. Sino ba yan niya? Si Vice President, di ba? Oo. Oo, wala kang sala niya. Walang sala. Oo. One last question. Pabor ka ba sa pagpatay? Hindi. Hindi ka pabor? Oo, hindi. Ano masasabi mo dito? Papaita lang ako sa inyo, boss. Ano masasabi mo dito sa mga nai-issue sa kanyang pera? 612.5 million, 125 billion 11 days, 65 million, 16 million reported spend OBP, and 15 million confidential fund, and 10 million unaccounted confidential fund. Ano masasabi mo? Kurap o hindi? Kurap yan niya kapag ganyan. Dati na yan, no? Kaya not guilty. Okay. Pwede palitan niya. Well naman, Ano ba yung kanina? Not guilty o guilty? guilty or not guilty? Guilty na lang. Kurap yan. Kurap pala yan. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Yan mga ka-wonder, ano yung kagandahan sa mga hindi ka lang mag-interview. Kumbaga meron kang supporting backup para ma-enlighten yung tao. Ano? Hindi para manira. Kasi ito ay survey kung ano yung desisyon ng taong bayan para malaman din natin kung ano yung opinion nila. So nakita doon nasabi niya not guilty pero sunod na tanong, sabi niya hindi ko alam. So yun yung problem mga ka-wonder. Marami pong mga botante ngayon, marami mga naguguluhan ngayon, naboboto sa 2028 pero hindi nila alam kung ano yung sagot nila mismo. Na dumadaloy na lang sila sa kung ano yung nakikita nila. Kaya yung mga fina-flash dyan sa social media, malaki pong impact niyan. Kaya kung yan ay mga fake, ay dapat po natin yan i-rebut. Dapat agad natin yang i-suppress. No? Hindi dahil sa suppress na yung karapatan nila, hindi. Kasi nga fake. Bawal ang fake news. Kaya kailangan, kagaya ni Kuya, hindi niya raw alam. Pero nung nalinawan siya, doon sa sinasabi niyang hindi alam, pero sinabi niya not guilty. Nung pinaliwanag sa kanya, hindi siya binibigyan ng sagot. Koy is not putting words into his mouth. Kumbaga binibigyan siya, tinitrigger yung kanyang isip para gumana based dun sa visual na pinakita ni Koy. So nakita niya, etong mga to na nililitis ngayon sa Kongreso. At of course, yung noon pa, na narinig na rin na yan. So kailangan lang ma-enlighten, yun na nakikita natin mga ka-wonder, na ma-enlighten lang itong mga ito. Unless lang dun sa mga sinasabi nating die hard na talaga, na kahit mali o tama, sinasabi nga ni Sentry na malakulto na yung kanila pong status, wala na tayong magagawa ron mga ka-wonder. Yan yung sasagot na basta mali ay hindi, talagang may pre-programmed na, nakaprogram na sa isip na nila na whether mali yan o hindi, pag mali nakikita may probability, tatakpan nila yan ng depensa. Ay hindi, ano lang yan, bintang lang yan, politika lang yan. Hindi nila pakikinggan yung tinasabing timbangin muna nila para malaman, mag-lead sa kanila sa tamang answer. Thank you. Kaming mga question ng mga... Tay, pwede kayo matanong tayo, okay lang? Survey lang po? Okay lang ba? Ano masasabi mo sa kanya, Tay, sa impeachment? Gumugulong na po ngayon. Guilty or not guilty? Pag guilty siguro yan. Bakit po? Guilty. Ang dami niyang kasalanan eh. Ang dami niyang mga pinag-uusapan ng mga kaso, di ba? Opo. Naniniwala po kayo dito, Tay? Naniniwala po kayo dito?
Oh, yan, oo, tama yan, oo. Kasi naano sa TV yan eh. Palabas sa TV yan eh. Kaya tama yan. Naniniwala ako dyan. Maraming salamat po. Thank you po. Boss, Yun sabi ni tatay, nakita niya sa TV. So, very, very helpful talaga. Yung nakikita natin mga paglilitis. Na sana ganun din yung, yung budget, na ini-ere. Na sabi nga ni PBBM, from this moment on, i-ere na para nakikita ng tao kung saan napupunta yung pera nila. No? So, malaking tulong yun. Yung sinasabing nakikita ng tao kung ano yung kaganapan sa paglilitis na dapat bigyan paliwanag ng isang mataas na opisyal, Vice President. O, ito, tuloy muna natin. hindi ka matanong, boss, okay lang? Survey lang, boss. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty, sir. Bakit guilty? Siyempre, siya eh. Natawag dito. Wait lang. Ako eh. Basta guilty ako. Guilty. So naniniwala ka dito? Saan? No misuse po. Confidential fund. Hindi, sir? Hindi ka naniniwala pero guilty siya. Ay! Oo pala. Oo, totoo yan. Totoo to. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Yan po ay isang estudyante, nautical, Nakita natin may anchor sa kanyang gilid, yan po ay botante na sa mga ganyang edad natin ngayon. At yan, mga kabataan, sabi nga ni J. Terriela, Commodore, na Rear Admiral na ngayon, Congratulations po sa inyo. Mga kabataan ang hinihimok ngayon. Kasi halos lahat ng kabataan, kung tatanungin mo, halos malinaw pa mag-isip kaysa yung ibang matatanda. Hindi natin lalahat yung iba na talagang nakapako na yung isip nila. Whether mali man yan, tama, basta kahit mali, nasasabihin nila talaga, nakikita nila yung katotohanan. I wish I could also post yung mga na-interview ko noon. Pero kasi itong mga to is way younger, na wala pa sa legal age. Kaya hindi ko sila maisama. Pero ang dami po nun, na sila po yung magsasabi at malinaw yung kanilang sagot. At that age, mga ka-wonder, talagang makikita mo iba yung kabataan ngayon kaysa noon. Very much. Grabe. Ano masasabi mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty po yata. Bakit not guilty? Ang ibig sabihin, wala siyang pagkakasala. Hindi pa po napapatunayan, sir eh. Hindi pa napapatunayan. Ano po masasabi niyo dito, sir? Yun, hindi po natin alam yan, sir. Di mo alam yung confidential fund. Yung binibintang sa kanya na 612.5 million pesos, 125 million in 11 days, 16 million over reported spending na OBP, 15 million confidential fund, tas 10.4 million unaccounted confidential fund. Saan po napunta yung pera? Hindi po namin alam yan, sir. Baka siguro. Hindi natin kasi masabi. Di ba? Walang magsasabi ng totoo sa kanila eh. Sa kanila na lang po yan. Literal na sagot ng Pilipinas. So yung sagot ni Kuya, not guilty. Pero sunod, sabi niya, hindi ko alam. So, ibig sabihin mga ka-wonder, maraming hindi nakakaalam sa kanila pong mga boboto sila, di ba? Boboto sila, not guilty. Bobotohin ko yan. Pero yung pag sinasabing dun sa accountability, transparency, hindi nila alam. Kaya talagang napakalaki ng part ng mga influencer, ng mga, of course, lalo na yung mga nasa gobyerno na ipaliwanag. Of course, hindi naman nila sasabihin dahil kapwa gobyerno din yan. Kaya mangyayari niyan, yung mga nasa social media na lang ang mag-i-inject sa kanila ng transparent truth. Hindi yung kinakampihan kasi galit kami kay Sara, galit kami kay Marcos. Kaya hindi dapat ganun. Dapat inibigyan natin ng transparent truth yung sinasabi. Ibig sabihin, kita na walang kinakampihan, walang kinikilingan. Ang issue kasi rito impeachment. So makikita natin na nasa hot seat ang VP Sara Duterte. So nasa hot seat siya at malaman ng taong bayan yung katotohanan. Kaya nga yung impeachment na yan, mga ka-wonder, napaka-importante sa taong bayan na dapat harapin ni Sara Duterte na hindi yan iiwasan. Yan pong inaabangan. Matapos lang itong nasa House of Representatives, igugulong na yan. Paakyat sa Senado. Salamat po. Salamat po. Thank you. Sir, ano masasabi mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty, hindi man sa dapat na impeach eh.
kumbaga bilang supporters sa mamayan, mas okay nga na Duterte yung makabalik talaga. Duterte po. Para mas umokay, para bumalik yung dating sigla. Kumbaga, wala, talamak na ulit ngayon eh. Talamak na sir. So okay lang sir, okay lang sir na hindi siya magpaliwanag sa confidential fund. Ganito pong pera nawawala. Oo, kasi lahat naman nakadocument yan eh, kahit hindi na siya magpaliwanag. Doon na lang sa Commission and Audit. Kasi ayaw niya po magpaliwanag. Hindi siya magpaliwanag about sa mga Confidential fund. Okay lang, sa akin siguro okay lang kasi naka-document nga, sabi ko nga diba naka-document niya. Kahit di siya magpaliwanag, ano nila sa may mismong Commission and Audit, sila na makakasagot nun. COA. Oo, sa COA. COA. So yung COA na lang bahala Oo. na tanongin yung saan mo ginastos yung 125 million in 11 days. Oo. Kasi kung magpapaliwanag siya magpapaliwanag, lahat papaliwanagan niya eh. Lahat gusto siyang kontrahin eh. Kaya nakakapagod magpaliwanag. So okay lang sa'yo na hindi mo malaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan? Hindi naman sa ganun. Kumbaga, case to case eh. Kung baga sa confidential fund, naipaliwanag niya naman nung una pa lang, napakinggan ko naman yon kung saan niya ginamit, okay na yon. Pero kung yung mga sa politika gagamitin yung pagtatanong, tatagal talaga yung tanungan. Dapat yung kung ano yung tanong, direkta, sinagot, yun na yun. One last question, sir. Tatakbo siyang presidente, pabor ka ba sa pagpatay? Case din yun. Kung talagang tulad yan sa mga drug addict, kung mas mauuna silang magpatay ng mga pulis natin, dapat hindi ganon. Kung alam mong yung papatayin mo, okay naman din na papatay dahil nga nakakapag-abuso na, nang-rape na ng mga bata. Kumbaga, pag nakasyabukan, drug ka, hindi mo na alam ginagawa, makakapatay ka, yun dapat yung mga dapat makakatulan talaga din ng kamatayan. Follow-up question, sir. Follow-up question po. Ano nangyari po sa mga bata na to, sir, nung panahon ng drug war? Actually ba, hindi ko kilala yung mga yan. Pero syempre, nangyari na yan, yung mga na hindi naman natin masabi kung ano yung nangyari bilang mamayan lang din. Si Kian. Opo, si Kian de los Santos. Hindi naman siguro lahat involved sa mga patayan ng ginawa ni dating Duterte, dating Pangulo. Kumbaga, imbestigahan pa rin talaga kung isasama lang ba talaga siya sa report na napatay or napatay talaga. Hindi natin masabi. Wala naman tayo dun sa reporting eh. Yung sabi ni Kuya na hindi na raw kailangan imbestigahan si Sara Duterte. Hindi raw dapat ma-impeach. Dapat COA na lang daw at saka si Sara Duterte. Si Sara Duterte po ay hindi ordinaryong mamamayan. Siya ay Vice President. Aside dun sa mga ilang nabanggit ni Koy, ang dami niyang mga offenses na kailangan niya ipaliwanag sa taong bayan. Because these are impeachable offenses. Ang tema kasi ni Kuya is parang pinupolitika daw. Na hindi niya raw kaya magpaliwanag dahil narinig niya na okay na daw yun. Ibig sabihin niya, makapagpaliwanag lang ang tao, okay na, basta makapagpaliwanag lang. Hindi nga ang sinasabi ron, ipaliwanag mo na magsasatisfy dun sa katanungan ng taong bayan. Gaya niyan, saan mo ginastos yung pera? Hindi yan, ang sinabi kasi doon, misused of confidential funds o public funds na hindi niya naisagot. Na sasabihin niya, COA raw. Na, COA nga ano sa kanya naglitis ng mga receipts, yung mga resibo na ito po'y unexplained na kailangan niyang ipaliwanag. So, medyo malabo yung sagot ni Kuya at yun nga, kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan na kailangan niyang harapin ito. Hindi ito dahil politika. Ito ay may mga impeachable offenses. Dahil nga, of course, tinatanong, fit ka ba as a public servant? Lalo na, VP? Yun ang tinatanong doon eh. Ang taas ng position mo and then you are performing like this, you are behaving like this. So, ang hatol kasi dyan, sinasabi ng mga kritiko, yung mga against is unfit at yung mga unexplained at yung mga anomalia accusations na kailangan niyang paliwanag. Dahil then again, si Sara ay hindi lang ordinaryong mamamayan. Si VP Sara po ay isang vice president na kasama sa mga impeachable officials. Presidente, vice president, yung mga Supreme Court justices at yung mga secretaries dyan, yung mga in-appoint. Yan po yung mga impeachable dyan. Salamat po sir, thank you po. Yan po yung hinanaing ng ating mga kababayan Pilipino. Thank you sir for the informative answer. Maraming salamat po. Katol mo, boss.
Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po? Gusto ko yan. Eh paano po kaya yung yung confidential funds na hinahanap? Dapat po ba siya magpaliwanag? Ano po? Hindi na siguro. Hindi na po? Hindi naman corrupt. Hindi po corrupt sa inyo, para sa inyo. Okay. So sabi ni Kuya, no, not guilty. Bakit? Hindi gusto ko yan, eh. Sabi niya lang. So yun yung mga ganong rason na gusto mo in what way, in what extent. Can you elaborate further yung sinasabi mong gusto ko yan? So yun po yung malalabo dyan. Hindi lang, may tao, may isang nakakatulan, kunyari lang at ikaw yung judge. Ay hindi makatulan, bakit? Kasi gusto ko yung taong hindi po pwede gano'n. Dapat doon ka tumitingin sa timbangan ng katotohanan, ng batas, kung dapat man niyang harapin o hindi. Yung mga ganong sagot, malabo yan mga ka-wonder. No? Kailangan malinawan yung mga ganyan. Maraming salamat po. Ano po ang hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Eh marami naman siya talagang kapabayaan eh. Tapos marami pang issue. Yung pagnanakaw. Yung sa confidential fund. Sa Tokhang kasama rin siya doon. Marami sa DepEd. Ang dami niyang kinurakot. Mga computer, yung mga mga pagkain na puro nabulok lang. Nabulok lang. Puro sa kanya yun. Tas akala mo naman wala siyang maling ginagawa. Kaso ano lang talaga niyan. Plastic lang naman yung taong yan. At tulad siya ng tatay niya, napakayabang. Akala mo walang ginagawang masama. Halos ng buong ilang taon na siya nakaupo. May ginawa ba siya? Wala namang ginawa. Magmula nung mag-vice president siya, puro paninira lang. Ibongbong. Kung sino pa yung matinong gumaganap ng trabaho, siya pa yung ginagawa niya parang siya, ngayon, nasaan siya ngayon? Sa Thailand. O ano ginagawa niya ron? Pasyal lang ng pasyal. Tapos sasabihin niya, walang ginagawa yung Pangulo natin. Binabaliktad niya lang. Tapos tatakbo po siya presidente. Ako po. Laki problema natin yan. Kaya nga sabi nila ng DDS, natatakot daw ang mga tao na para pag naging presidente siya. Talaga natatakot. Paano naman pag naging presidente yan ano mangyayari sa Pilipinas? Hindi nabulok na tayo lalo. Yung mga kurakot na dating nasa panig ng ama niya, mabubuhay na naman yun. Pakakawalan niya lahat yun. Ayun na mangyayari sa Pilipinas. Wala na. Bulok na tayo. Sana nga, sabay-sabay na silang makulong. Sila Bongo, sama na si Estrada, isa rin yan. Si Revilla, si Villanueva, si Bato, na isa rin napakayabang na tao. Akala mo naman, nung nandun pa siya hindi pa siya nalalaman na meron ng warrant of arrest ang yabang-yabang niya, sasama raw siya doon sa presidente niya. Ayun, nasan siya ngayon? Nung malaman lang na meron na raw warrant of arrest, sabi ng iba, chismis lang. Nasan siya nagtatago ngayon? Alam ko, nasa yan? Nasa simbahan ni Kibuloy. Kasi hindi mapapasok yun Hindi mapapasok ng mga pulis yun Kaya doon, malakas ang loob niya, doon siya nagtago. Siyempre, pagbibigyan ni Kibuloy, sige, doon pa pagtago. Doon sa pinagtaguan ko sa ilalim ng lupa. Nandun yan. Hindi lang mapasok ng pulis. Kasi nga, alam mo na, si Kibuloy nga medyo nahirapan sila. Andun lang yun. Maraming salamat. Si tatay, pansin natin sa kanya, well-informed siya, well-updated siya. Kasi palagi siguro itong nakatutok sa mga balita sa social media, no? At tinitignan niya. Although may mga hugot siya, na talagang parang inis siya talaga sa Duterte. Siguro, of course, during that time na namumuno, siguro may mga na-experience siya o may mga nakita siya na yun nga ang hugot niya. So ito yung mga ganda mga ka-wonder. Meron tayong sariling kamalayan na nakikialam tayo sa ating kapaligiran.
Hindi yung makikialam lang tayo na wala naman tayong nalalaman dahil hindi natin inalam na kung ano lang yung sinabi at agos ng iba. Doon ka na lang sasama. Yan po yung danger. No? Dapat tayo mismo, mga mamamayan, meron tayong accountability na hinahawakan. Kasi yung boto mo, karapatan mo yan eh. No? Yan din accountability mo kapag mali ang iyong desisyon. Kaya kailangan nakikialam ka. Inaalam mo yung totoo. Hindi dahil sa dinidis natin si Sara Duterte, ang ating vice presidente. But then again, she has to explain kung saan napunta yung pondong pinaghirapan ng taong bayan. Saan niya dinala. Kasi nakikita yung probable cause ang lakas eh. No? Doon sa mga inimbita na nagpapadala ng sobre, kay Madriaga na binibisita niya. Ngayon, sabi nga ni Kuya, nasa Thailand siya. Nasa Bangkok siya. Sinasabi nila na concerned daw si Sara Duterte sa mga OFW. O anong nagawa niya sa Bangkok? Ba't hindi siya pumunta sa Israel? Diba? Sunduin niya yung mga nandoon na sinisisi nitong mga DDS na kung nakakatawa na kung si Duterte raw Pangulo, walang gera sa Middle East. May mga kaeng-engan ng mga ganyan. Anong kiber ni Duterte doon sa Middle East? May kapangyarihan ba siya? Diba? Kung ano lang maipost nila, yan na lang yung mga sinasabi niya, yung pang-bombard lang araw-araw. Strategy para ma-inject sa isip ng tao na hindi nila alam, mga taong bayan ngayon, matatalino na. So yun yung napapansin natin, na dapat sunduin niya ron sa Middle East, sunduin niya sa Iran, sunduin niya ron sa Israel, kung talagang sinasabi niyang concern siya. Anong ginagawa niya sa Bangkok? May sinasabi itong si Alfred, isa sa mga pro-Marcos. Kaya raw nasa Bangkok si VP Sara, may minaman-manan daw doon, sabi nitong si Alfred, na sabi raw ng puting kabayo. I'm not sure about that kasi nandudun daw itong isang content creator. Well, anyway, hindi natin alam yan. Yan po ay nasagap lang natin ayon dito kay Alfred. Sige po. Sa kanya sa impeachment, guilty or not guilty? Guilty yan para sa akin. guilty? Sa mga nakikitang mga pinapakitang ebidensya, siguro sa tingin ko talagang guilty siya. Yun naman ang tingin ko talaga sa bilang opinion ko lang. Yun po. Kasi po yung mga nawawala katulad po nito. Yung mga nawawala po ng confidential funds, ano? Siguro, pag nag-umpisa ng trial niya, diyan na talaga mapapatunayan na talagang totoo siguro mga yan yung mga pinaparatan sa akin. Na dapat niya na pong sagutin ito. Sagutin niya yan talaga para malaman ng taong bayan kung ano yung mga saan napunta yung mga pera na yan. Dahil yan lahat galing sa mga mamamayan, mga buwis na mamamayan. Ayun lang. Thank you. So yan, no? Sabi nga ni Kuya, dapat talaga harapin ni VP Sara bilang isang lingkod bayan. Huwag iwasan, no? Harapin niya. Kasi sa pamamagitan nun, may didepensahan niya yung sarili niya kung hindi yan totoo at masasagot niya yung katanungan ng taong bayan. Kaya dapat talaga sumalang siya. Harapin. Naririnig natin dyan. May mga, meron na silang mga paunang abiso. No? Kagaya, narinig ko, mayroong ilang sa mga senador parang sinasabi nila na hindi raw yan ang oras ngayon. Kaya galit na galit sa kanya. Sabi nga nitong si Ronald Llamas, na bumalik ka na lang sa kuweba, magtago ka ron. Parang sasabihin mong hindi yan ang oras. Kasama yan. No? Kaya yung mga ganyang senador, mga taong bayan, mga blue, pink, dilaw, red, silent majority, bantayan po natin sila kung paano sila mag-react once na sumalang si Sara Duterte, ang VP ng Pilipinas, sa kanilang mga pwesto. And then, tsaka natin sila babawian sa eleksyon. Maraming salamat po. So, boss, pwede ka matanong, boss, okay lang ba? Sama ka sa vlog. Sir, anong masasabi mo sa impeachment? Ang hatol mo, guilty or not guilty? Para sa Sara o kay Bongbong? Para sa'yo po, para sa'yo po. Not guilty yan. Not guilty. Bakit po not guilty? Dito ba? Opo. Ay, guilty yan. Ay, dito, opo. Guilty ba? Guilty po. Guilty kasi hindi niya mapaliwanag yung nagastos niya
Okay po. Kakalaruhin ko po ha. Hindi ko po pinakita yung picture para not guilty. 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 That is diniretso ko na tinanong ko pang not guilty pero talagang sagot niya guilty. Sir, so naniniwala po kayo dito na hindi niya mapaliwanag? Sir. Naniniwala ako dyan. Ito po. Naniniwala ako sir dyan. Kailangan mapaliwanag niya para Bilang isang jeepney driver, ano nawala sa'yo? Sir, yung karapatan nating mamuhay ng malinis para tayo umasenso. Hindi tayo aasenso pag puro ganyan ang upo. Kailangan malinis. Nakakarating sa taong bayan ng tulong ng gobyerno. Ayan, no, mga ka-wonder, malinaw yung mensahe ni tatay bilang mamamayang Pilipino katulad natin na concern siya sa ating bansa. Hindi siya concern sa iisang tao. Hindi tao ang tinitignan niya. Bansa, mamamayan. No, yung four-way test na nakita natin sa kalsada, will it benefit all? Mga ganun. No, yung mga nakita natin, wala na ako nakikitang ganun eh. Dapat yan ay para sa lahat. Hindi para sa isang tao na tinitingala niyo. No? Hindi ganun. Naalala ko tuloy yung scepter of Asclepius na ahas, no, na lahat na natuklaw sa panahon noon, pag tumingala doon, gumagaling. No, hindi po dapat ganun. Hindi kasi lunas ng isang tao na lalong pag may bahid ng korupsyon. Kaya sabi nga dapat boboto tayo yung walang bahid ng korupsyon. No? Kung meron man nasabi, pinagbintangan lang pero walang malinaw na sinasabi talagang korap yung tao. Kasi uso yung siraan naman. So dapat for the benefit of all, hindi lang ng isang tao na tinitignan natin. Okay lang, sama ka sa vlog, okay lang ba sir? May tanong lang kami sir. Sir, current events to, anong ngatol mo sa kanya sa impeachment, guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty sir? Ha? Yung may kurap eh. So, naniniwala po kayo dito? Ito, nakita ko sa TV yan, iniimbestigahan eh. Iniimbestigahan? Tatakbo siyang presidente, ano masasabi mo? Pwede naman, bakit hindi? Hindi natin pwede pigilan yun eh. Salamat po. Tama si Kuya, no? Isa rin pa totoo na hindi dahil na sa laylayan, yung kanila pong opinion, mali na rin. So, may mga, of course, sari-sariling kaisipan yan eh. Each one of us is peculiar. Unique, na may sari-sarili tayong pananaw, pero yung ating mga pananaw, of course, meron tayong pinagbabasihan. Ano yung pinagbabasihan ni Kuya? Nakita niya sa TV. Ano yung nakita niya? Hindi pa nare-resolba yung mga aligasyon, mga accusations. Kaya yun ang hatol niya. Kasi pag yan, hindi mo masagot, hindi mo may paliwanag. Of course, magkakaroon ng prejudgment yan ng tao. Mukhang guilty to Mukha, okay? Mukhang guilty to. Paano mare-resolba yung tatanungan na yan? Dadaan siya sa trial. Yung trial na yan, tatanungin, i-cross-examine, titimbangin o sisiguraduhin kung tugma dun sa mga lumalabas sa bibig at dun sa mga ebidensya. Okay sa answer si sir. Thank you. Okay, rolling. Boss, tatanong boss sama. Boss, pwede ka matanong boss sama ka sa vlog. Okay lang ba? Okay lang ba, Nay? Sama ka sa vlog. Hindi tatanong lang kami, Nay. Ito po, Nay, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Sino ba yan? Ay, Unggoy. Hindi, tao po yan, di po unggoy. Grabe ka Guilty or not guilty? May sala o walang sala? Walang sala. Bakit walang sala? Hindi ko alam. Nay, bakit wala pong sala? Yan. Kaya humatol ako ng walang sala. Hindi ko kasi nakikita. So, okay lang, hindi ka naniniwala dito na yun, naniniwala po kayo dito? Sino naman yan? Siya po. Hindi ko alam. Wala, okay po. So, Nay, one last question. Tatakbo siya ng presidente. Sino po? Ito po, ito po. Sara? Opo. Tatakbo ng presidente. Pabor po ba kayo sa pagpatay? Hindi. Kapitbahay ko yan sa Davao, hindi. Ayaw niyo po sa kanya? Ayaw ko. Bakit po? Marami na kasing anomalya. Sa amin sa Davao, marami siyang anomalya, pati tatay niya. Totoo yun. Maraming salamat. Sabi nanay, guilty or not guilty? Not guilty. Bakit? Hindi ko alam. Bakit? Hindi niya raw nakikita. Ayun. Ibig sabihin, hindi na papanood ni nanay yung mga paglilitis sa social media. Hindi siya updated. No?
naririnig niya lang yan. Kaya napaka-importante po yung power of social media. Kaya yung mga nagbibigay ng fake news dyan, mahiya kayo dahil nai-impluwensya niya yung tao ng mga baluktot. Dapat tama, transparent, ano? Kaya nga dapat dumaan sa impeachment trial eh. Kasi doon yung neutral ground. Kasi bakit? Madedepensa niya yung sarili niya. At of course, yung mga, kritiko, tatanungin siya kung ano yung mga yun. Kung hindi niya masagot, then, husga ng taong bayan. Husga ng batas. Yun po ang mangyayari. Dagdag pa mga ka-wonder, sabi nga pala ni nanay, kapitbahay niya sa Davao. Etong mga Duterte. At alam niya yung mga ginawa. So parang hindi siya pabor para tumakbo si Sara Duterte. Yan ang sabi ng witness na yan. I'm not sure kung totoo, pero sinabi niya. No, hindi sasabihin niya ba yan? In public, alam niya na ini-interview siya. No, so yun ang sabi niya. So, kayo po ang humusga. Guilty. Guilty. Bakit po guilty? Di ba, marami rin siyang ginawang kapalpakan, di ba? Hindi po ba kayo satisfied sir? Maraming salamat po. Boss, may tanong lang ako. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Ano ba yun? Dapat yan, yung kagaya siya ng tatay niya, batayin lahat ng adik. Patayin lahat ng adik? Oo. Ano bang gagawin? Mga pusher pala. Mga pusher. Oo. So, pabor po kayo sa extrajudicial killing? EJK? Dun matino ang Pilipinas eh. Doon matino. So, total naman po, pabor po kayo doon. So, pabor din po kayo sa mga namatay na bata na to? Namatay ang kasalanan din nila yan. Kasi pinili na lang maging adik. So, yung bata po, adik? Depende, baka makabataan ngayon, baka nagda-drugs na din. 3-year-old, 4 years old, 5 years old, and oldest is 19 years old. Mga pinatay ng adik yan. Hindi po, nadamay po sa extrajudicial killing. Yun lang eh. Wala na kami dyan. Sige. Dito pansin natin mga ka-wonder, yung naiwan ng Duterte fever, yung kanyang influence na nare-program yung isip ng tao, na yung patayan is napakabilis na lumabas sa bibig nila. Paano ako? Patayin niya mga ganun. So parang hindi na nila naintindihan. Ako galit din ako sa mga drug pusher. May mga alam akong drug pusher dito sa amin na talagang labas-pasok. No? At kahit nung panahon ni Duterte, naglelo lang. Pero may mga operation pa rin kami napapansin na palihim. No? Yung ibang style niyan, ginagawa, pupunta sa bahay. Kunyari, alam nyo na, gano'n naman talagang safest eh. No? Lalo na nung pandemic. Bahay-bahay lang, pupunta sa bahay ng barkada, sa bahay nito. Magkakalapit lang yung bahay. Hindi na napapansin yung mga ganong sistema. No? Pero in fact, hindi naman talaga na-eradicate yung drug case o drug issue na masyadong na-hook yung tao ron sa ginawa ni Duterte. No? Na-focus siya dun sa war on drugs. Yung ibang aspeto na hindi na naisip ng tao. Masyado sila na-hook doon sa mga killing spree, no? Mga EJK na yun daw ang kanila pong nakita na masyado silang natutok doon. Hindi na alam na may iba pang suliranin ng bansa. Ekonomiya, ano pa ba? Edukasyon, kahirapan, maraming mga bagay, no? Na dapat yun din ang pagtuunan at i-educate itong mga taong ito na para malaman nila na hindi ganun kabilis ma-eradicate yung mga ganyan, lalong-lalo na pag may kahirapan. Ngayon, ano ba ang ugat? Drug addiction o kahirapan? Corruption? Magkakapatid yan. Magkakapinsan yan. Ngayon, yan pong ginagawa ni PBBM. Dinudurog niya yung mga ugat. Corruption. Corruption, bakit? Imbis na mapunta sa taong bayan, imbis na mabigyan yung taong bayan ng magandang pamumuhay, binubulsa ng mga politiko. Kaya may paghihirap. Mayroong poverty. Bakit? Bakit may poverty? Sapat ba yung sinasabing edukasyon? Oo, may point. Dapat educated ka para sure yung future mo. At least, no? Hindi naman kasi lahat ng nagtapos nagkakaroon ng trabaho at nagkakaroon ng magandang future. Yan pong reality. No? Fact check po yan. Pero at least, kapag ikaw ay educated, somehow, meron kang edge, tsansa. No? Kaya, education pa rin. Yan po yung iba pang mga bagay, sangay, na dapat pagtuunan. Hindi lang itong masyado kayong na-hook, masyado kayong na-reprogram,
na yung inyong loving characteristic, yung caring, nawala na. Patayin yan, patayin yan. Bakit? Yun kasi na-stimulate sa isip, na reprogrammed, no, ng influence nung dating Pangulong Duterte. Tatanong lang po ako. Sir, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Magnanakaw. Nanakaw yan. Ayoko dyan. Ano pong ninakaw? Ayun sa, ano niya? Confidential. Oo. So sir, Hindi niya mapaliwanag. so ito yun sir, ito yung confidential fund. Oo. Yan. Tapos yung ginastos niya ng 11 days lang yung 125 million. Sige po, salamat sir, thank you po. Tatakbo siyang presidente, ano masabi mo? Hindi ko mabubuto yan. Salamat po, thank you po. Tayo game. Si tatay, masyado siyang direct. Para siyang isang bullet, right, straight dun sa kanyang sasabihin, Although in fairness, na hindi nga naipaliwanag ni VP Sara, no, hanggang ngayon questionably nagahang hanggang sa hindi naman natuloy yung impeachment trial. Alam na natin kung bakit, no? So, in fairness, hanggat hindi niya nasasagot sa impeachment trial, masasabi pa rin siyang innocent, until proven guilty. Kaya yung impeachment is very crucial sa buong Pilipino. Madam, baka pwede po kayo ma-interview lang, short survey lang po. Ano po ang hatol niyo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Ako, naku, nakakaya. Guilty, kung ako lang. Bakit naman po guilty? Kasi yung mga yung mga balita na yung pangungurakot niya, yun lang. So, naniniwala po kayong totoo po ito? Oo. Tatakbo daw po siyang presidente. Ano pong masasabi niyo rito? Hindi ko siya iboboto. Yun lang. Sige po, salamat po. Plain and simple ang sagot ni nanay, Talagang napaka-importante yung mga napapanood. Kaya bantayan natin yung mga fake news peddlers na yan. Kapag sila yung nagpo-post ng mga ganyan, agad-agad nating sawayin. Kasi it could stimulate, it could inject yung sa isip ng tao. Whether totoo yan o hindi, yung kanilang ginagawa, nire-reprogram nila yung isip ng tao. Kaya pag may nakita tayong ganyan, agad-agad nating i-rebut. Matanong lang kita, Nay. Ito po, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Basta alam ko na. Alam ko na mga kasalanan niya. Anong klase, Nay? Pagwaldas ang pera ng taong bayan. Ano pa ba? Ay, kaya tatanong nga po ako, Nay. Ito, Nay. Ano masasabi mo dito? No house or misuse of confidential. Sinungaling ka. Dapat ba siya magpaliwanag dito? Yes, dapat. Ano pa? Yun lang ang tatanong namin, Nay. Tatakbo siyang presidente. Ano masasabi mo? Ay nako, wag na siya magtangka. Sige po, maraming salamat, Nay. Kung nahihiya siya sa sarili niya, wag na siya magtangka. Salamat po, Nay. Thank you Bagay, po. wala. Hindi naman nahihiya. Kalma lang, Nay. Medyo mainit si Nanay. Yung mainit Thank you, Nay. Grabe mga ka-wonder, Grabe yung mga opinion ng taong bayan. May mga hugot sila, Na yun nga, napaka-importante, Kung napapanood to ng Vice President, na ipaliwanag mo sa impeachment trial, para depensahan mo rin yung sarili mo. Total, may prosecutor, mayroong defense sa inyo. May judge yung Senado. Of course, prosecutor yung mga nagsampa. At kayo naman yung defense side. Magiging fair ang trial na yan. Kung kayo ay makakasagot ng tama at mapaliliwanag kung saan napunta yung confidential funds. Para yung nagahang, sa isipan ng taong bayan, masagot. At the same time, madepensahan nyo rin yung sarili nyo kung talagang kayo ay inosente. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give it a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila na napaka-interesting itong sinagawang Kalye survey ni Biyahe ni Quay. And of course, subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.